A day in my life as a 29-year-old very small business owner. And with the cart, ang first location ko nga ngayon ay sa may Kolehiyo de Calumpi. Wala nga yung staff namin, kaya nga ako muna. At ito na nga yung bago naming product, yung fruit soda. Sarap nga nito, bagay na bagay ngayong tag-init. Nakakalamig nga ng ulo, dagdagan mo pa ng nata. At ang ganda pa nga niya sa mata. Next naman na order sa amin ay coffee caramel. Yung nagtatanong nga pala sa amin ng mga customer kung ano nga ginagamit naming kape, Arabica po. At lumilipad nga po yung cart namin ng bandang hapon, 5 PM po sa may crossing ng Calumpi. Being a small business owner, ang dami kong natutunan. Hindi nga madaling kumita ng pera at kailangan pinaghihirapan. Akala nga ng iba, sobrang mapera na ako. Hindi nako po, mahirap po talagang kitain yung pera ngayon. Ang negosyo po kasi, hindi araw-araw Pasko. Araw-araw mabenta. But thankful pa rin ako kay Lord kasi hindi nga nasisiro. Kahit nga mapasahod lang yung mga staff namin, okay na sa amin. Pero syempre, i-aim pa rin natin na makabenta. Mapaikot pa yung small business natin. Isa pa nga, nagbibigay ng purpose sa business na to. Since single parent ka yung mother ko, parent din yung mga staff namin. Kung ato plinano, nagkataon lang. At least diba, nakakatulong yung business namin sa mga single parent. Layunin ko talaga, nung tinayo ko talaga tong business namin ay para nga sa ina ko. Since naging single parent nga yung ina ko, wala nga siyang ibang naging trabaho kundi nga pagiging tricycle driver at factory worker. Dahil nga na-aksidente siya at tumatanda na nga rin, iniisip ko talaga na mag-business nga para sa kanya. Thank God, nagkaroon nga kami ng Tengoku. Na kahit papano ay masupport nga yung mga needs niya. Pero sa dami nga nang nagtayong milk teahan at kapihan ngayon, yun nga ay bumaba nga yung sales namin. Ganun talaga, lahat naman tayo nangangailangan. Kung mapapansin mo nga, dati konti lang yung nagbi-business, ngayon nga halos lahat na. Natatandaan ko nga nun, gusto ko talagang pumasok sa mga gantong trabaho. Habang nag-aaral ako ay may kinikita rin ako. Dati nga wala pang gantong mga klaseng negosyo. Kaya nga wala rin ako mapasukan nun. Pero ngayon nga, sa dami nga na nagde-negosyo, may ring opportunities sa trabaho. Ano naman, kung wala kang trabaho ngayon, promise, maraming opportunity dyan sa tabi-tabi lang. Hindi mo na nga kailangan pumunta ng Maynila para nga makapagtrabaho. At sana nga, bigyan pa ako ng wisdom ni Lord para nga makapag-provide pa ng mga trabaho, lalo na sa mga single parents. Totoo nga lang, hindi nga ako mapili sa mga staff namin. Mas mabait ka, teachable ka, o handa ka magpaturo, it doesn't matter. Magtapos ka man o hindi, okay lang sa akin. Kasi lahat naman ay natututunan. Mahalaga talaga sa akin yung ugali. Siyempre, hindi mo naman agad-agad makikita yon. Along the way ay magkakakilala pa rin kayo. Kung tatagal nga siya ay para sa'yo. At kung hindi naman, siya nga ay para sa iba. Hanggang 10 PM nga pala yung duty ko dito. At naghihintay pa nga ako ng mga customer. Sana po ba kayo? At napansin ko nga rin, this month talaga ay medyo nga matumal. Yan talaga yung kinakaharap na problema ng isang business owner. Pero hindi nga tayo susuko, lalaban pa rin tayo sa buhay. Wala, makaisip pa tayo ng pwede pang ibenta na kailangan ng mga tao sa paligid natin. Ano ba kaya pwede namin idagdag? Baka po may masasuggest kayo. Just comment down below yung mga suggestion nyo at babasahin ko po yun. At nakakatuwa nga na nagugustuhan nyo po yung fruit soda namin. Hindi nga po ako magsasawa na umisip pa ng mga bagong matitinda. Aralin pa yung mga bagong paraan ng pagtitimpla ng milk tea, iced coffee, and fruit tea. Salamat po sa lahat ng bumibili sa amin, sumusuporta at nagtitiwala. Yun lang, this is Jodongo. Salamat sa panonood and follow for more.